kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang ospital, nararapat na ayusin natin halimbawa yung mga tulay at kalsada para yung pasyente makaabot sa ospital, lalo na po yung buntis at yung... Okay, mga magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video na naman ngayon mga kababayan. At ito, patuloy natin pag-uusapan itong oral arguments doon sa pag-transfer ng pondo ng PhilHealth mga kababayan doon sa National Treasury. At ito ngayon manako mga kababayan ay may na-discovery tayo kasi may binulgar dito si Senator Tuloy. Secretary ng Department of Finance Ralph Recto mga kababayan patungkol kung saan ginamit yung pera ng PhilHealth mga kababayan. Nung nakaraang araw may video tayo pinakita natin kung saan sinabi niya na isa sa mga pinagamitan ng pera ng PhilHealth ay yung pag-increase ng salary ng mga government employees mga kababayan. Okay? Well, so yun nga, sabi ko sa isang video ko na of all the immorals, parang yang rason na yan ay the most moral sa lahat ng mga immoral or para sa lahat ng hindi katanggap-tanggap na rason mga kababayan, yan yung somehow medyo katanggap-tanggap. Okay? At eto ngayon ako, sa pangalawang araw, hindi pala pangalawang araw mga kababayan, hindi ko I think pangatlo or pang-apat na sesyon na ito. Kahapon, may binulgar na naman si Senator Secretary Ralph Recto mga kababayan na meron pa talagang ibang pinagamitan and unfortunately hindi po related sa health. Oh, ano kaya? Bridge? Tulay? Daan? Ako, ito. Hintay muna. Ito, pakinggan muna natin mga kababayan. Nako! Oh, kalaan nyo yan, pera ng taong bayan para sa health, kinuha para sa anak ko. Ito, pakinggan muna natin mga kababayan. Maiksi lang itong video natin and then makinig lang kayo ng mabuti dito sa anong mga palusot niya. Kasi na-booking, binara itong si Secretary ng Department of Finance, Ralph Recto mga kababayan ng isang associate judge. Nung nakarang araw, iba yung bumanat sa kanya, ngayon iba na naman. Oh, kalain niyo yan? Ito, pakinggan natin mga kababayan. At ito pa pala, nako, nilaglag pa si Martin Romualdez mga kababayan. Na naglaglaga na itong mga taong to mga kababayan. Ganyan talaga kapag nako. Ay, nako. Ito, pakinggan natin. By the way, paki-like and share ng videos natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, palakpakan. Ito, umpisahan natin. Look. I started with unappropriated program. Correct? So, we have several programs. Program coming from the PhilHealth, program coming from the Insurance Corporation, program from the GSIS, etc., etc., etc. Ang dami. Ngayon, kukunin natin ang pera ng PhilHealth dahil ito ay, according to you, is a fund balance, correct? Yes, Your Honor. And this fund balance can now be used for any other purposes regardless whether it is aligned with the PhilHealth or not. Your PhilHealth is one of the many government-owned and controlled corporations, Your Honor. Like other government-owned and controlled corporations, it has to give to the national government unrestricted retained earnings. I will go back. Kung minsan kunin natin yung pondo, gagamitin natin sa pagpatayo ng building irrelevant to the purpose of PhilHealth. Parang ganun ba? Pwede yun. Can I ask the Secretary, Your Honor, to give that? Nandito na mga kababayan. Ito na. Ninyo para kompleto yung kwento dito. Well, unang-una, katulad ng nabanggit ko kanina, inutusan tayo ng Kongreso na kung may fund balance. Sinong nag-utos mga kababayan? Congress. Sinong leader ng Congress? Nako, laglang Martin Romualdez mga kababayan.
Sa PhilHealth, pwedeng gamitin para sa program. Ngayon, nag-usap kami ng mga economic managers at pinagkasunduan namin, gagamitin natin yan from health to health. Yes. Kung kaya't, ang unang pinaggastusan yan, katulad ng nabanggit ko kanina, yung 27 billion na utang ng ating pamahalaan sa mga frontliner. Mahigit 100 billion na ang binayaran natin sa panahon ng BBM administration. Pangalawa, Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Dahil ang Universal Healthcare Law ay hindi lang tungkol sa PhilHealth, kung hindi yung kabuuang health ng taong bayan na pinangungunahan ng DOH. So as much as possible, ginastos natin ang pera from health to health. Isang halimbawa pa, Opo, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko from health to health. Opo, ang sinasagip That is ko correct. po Opo. ay from health to a purpose not related to health. Lahat po, health Lahat to health. pwede. As far, no, lahat po health to health. Halimbawa, Wag na tayong kasi may kulang po tayo sa oras eh. Basta health to health meaning health ang purpose. If ever that money fund balance will be used, Yes. it may be for a purpose not related to health. Yun lang ang gusto kong tanungin. ang ginawa po natin, Gaya ng health sinabi to ko health. kanina, ginawang infrastructure. Katulad po niyan, kung pwede ko ipaliwanag na mabuti yan. Halimbawa po, sa lalawigan ng Batangas, meron po ang 28 munisipyo, 5 syudad, 34 local government units. Meron po kami 12 district hospital doon. Sa Makatuwid, Health-related po yun. health-related to. Yes, sir. So, there are 12 district hospitals. Sa Makatuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng 3 bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin, halimbawa, yung mga tulay, Alright. kalsada, para yung pasyente makaabot sa ospital, lalo na po yung buntis at yung Alright, nasa maliwanag peligro po yun. kalagayan. Basta Opo. ang kwan ko po, pinapaliwanag ko po, ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special fund eh. Health purpose yan eh. Eh may batas tayo na illegal use of fund. Opo. Ginamit natin sa paraan na iba. Katulad doon na bagit ko po. And From one health thing, to health. ginamit sa paraan na hindi related sa health. Yun lang po ang tanong. Sa pananaw po namin, related po sa health. Kung hindi nga po related eh. Gaya ng binigyan mo lang na bonus, bonus yung isang empleyado. Ayun naman ay ginamit namin yung pondo ng PDIC. Oh, yan po. Yun lang po ang tanong. Yun lang po ang gusto kong tanong. Dahil nililiwanag ko lang po ang, Maraming- ang distinction ng itong tinatawag na fund balance at saka sa reserve fund. Okay mga kababayan, stop lang muna natin dyan mga kababayan kasi iba na yung kasunod. Okay. Oh, eto pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Di ba narinig nyo naman. Sige, hindi na natin alisin dyan si Ralph Recto para hindi nyo makalimutan yung pangalan mga kababayan. Kasi nga ito mga kababayan, binara ni sino ito? Hindi pa secretary, sorry mga kababayan. Honorable Mario V. Lopez mga kababayan, Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines. O nung isang araw, ibang Associate Justice yung bumanat dito kay Secretary Ralph Recto at ngayon iba na naman. Kasi nga nako, kapag ganyan kasi nanloloko, nagsisinungaling, nahuhuli talaga mga kababayan. ito. So, binara siya dito ng Associate Justice mga kababayan kasi huling nagsisinungaling. Kasi kauna-unahan, nagsabi na sila na yung pondo ng PhilHealth, kinuha nila, pondo ng PDIC, kinuha nila at dinistribute nila sa iba't ibang proyekto. Yun na nga, ang unang sinabi, isa sa mga napuntahan ay salary increase. At ito, na-discovery pa na ginawa palang bonus. Sabi na nga naman, galing sa PDIC. Sige, bago natin putahan yan. Ito, laglag si Martin Romualdez kasi anong sabi? Congress ang nag-utos na isweep. Sweep yung term. Meaning, ibig sabihin,
ubusin yung idle funds ng PhilHealth. Sino kaya sa Congress niya na nag-utos, mga kababayan? Sino kaya ang may kakayahan sa Congress na mag-utos na ipasweep yung idle na funds ng PhilHealth? Si Stella Kimbo kaya, mga kababayan? O mag-comment kayo dyan. O, di ba? Si House Speaker yan. Walang ibang mag-utos niyan, mga kababayan. Akalaan nyo naman si Stella Kimbo yung mag-utos. O, di ba? O, so ito, mga kababayan. Ito nga, tinanong. Sigurado ba na yung perang kinuha galing sa PhilHealth ay ginamit din sa health-related ng mga projects, mga kababayan? Unfortunately, mga kababayan, lumabas talaga sa bibig ni Secretary Ralph Recto na nagpagawa ng tulay at daan. Kailan pa po naging health-related yung tulay at daan? Di ba? Napakinggan niya naman, sinabi, in-explain niya, merong 34 na barangay. Bayan yung ginamit niya. Merong 34 na bayan yung Batangas. 12 lang ang district hospital. Diba? So anong ginawa nila? Kasi nga raw, mga pasyente magta-travel pa 2, 3 hanggang 4 na barangay bago makarating sa district hospital. So akala ko ba naman magpapatayo ng hospital doon sa bayan na walang hospital? Palakpakan ko na sana. Kaso, ang sinabi, inayos yung tulay at nagpagawa ng daan para mas madaling makarating no sa district hospital. Akalaan nyo ba naman? Ganyan yung solusyon niya na iisip niya. Kaya nga daw, yung tulay na pinagawa at yung daan na pinagawa nagiging health-related. Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Agree ba kayo dito kay Ralph Recto na ang tulay at ang daan na pinagawa ay health-related kasi dadaan yung mga may sakit at yun lalo na yung mga buntis? Tama nga naman, di ba? Sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Bakit? Yun yung tanong natin. Bakit hindi kayo nagpatayo ng hospital doon sa mga bayang walang hospital? Para hindi na sila aalis sa kanilang bayan at doon na lang sa kanila. Sa tingin nyo, hindi ba mas prudent yun? Hindi na magta-travel yung may sakit, lalo na yung buntis, ng malayo ng ilang bayan kasi nandun na sa kanilang bayan. Diba? And yet, tulay at daan yung pinagawa. Pera galing sa PhilHealth. Di sana punta di si DPWH. Sinong mga contractors ng DPWH na mga kababayan? And yet, insist siya, mga kababayan, na pera sa ng PhilHealth, purpose niyo sa health, transfer nila doon sa mga projects na health din ang purpose daw. Di ba? Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Ayan, tuloy, barado. Barado tuloy. Kasi, ewan ko lang, mga kababayan, kasi ito nakikita ko. Talagang ang ginagawa dito ni Secretary Ralph Recto, mga kababayan, isa itong pagsisinungaling. Nagsinungaling siya, illegal yung ginawa nila, at ngayon, hininga na ng eksplanasyon, ng demand na ng mga tao, nagdemand na yung mga tao ng accountability dyan sa ginawa nila. At ito yung itong sagot ni Ralph Recto ay isa itong palusot, mga kababayan. Again, pera natin yan. Pera natin yan. Kahit sabihin nilang subsidy yan ng gobyerno, yung hindi ginamit at kinuha ulit,
pera pa rin natin yan kasi galing yan sa syntax, mga kababayan. Dalawang pinanggagalingan na discuss dyan sa Supreme Court na dalawa ang pinanggagalingan ng pondo ng PhilHealth, yung active members, yung contribution nila, at yung galing sa syntax law, mga kababayan. Taxes ng mga tobacco, alcohol, o cigarettes, luxury, yung mga pati na sa gambling, mga kababayan, pati na sa pagkor. Inilagay dyan para yan sa mga taong hindi nagko-contribute. Para lahat covered. Diba? Anyet, anong ginawa? Kinuha nila ulit kasi nga raw, subsidiya nga naman daw yan ng gobyerno. At inilagay doon sa ibang proyekto. Diba? At ngayon, yung tulay at daan naging health-related na. Diba? Klarong palusot yan. Comment kayo dyan. Sinong kumakampi dito kay Ralph Recto? I-comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo. I-comment nyo dyan na tama si Ralph Recto. Kung agree kayo dito, i-comment nyo dyan. I-explain nyo, dipinsahan nyo itong si Secretary Ralph Recto kung tama itong sinasabi niya, kung agree kayo dito. Kasi mga kababayan, ako personal hindi ako agree dito. Klarong-klaro itong kasinungalingan, isa itong pagtataksil sa taong bayan, pangloloko ito. At kung kauna-unahan pa lang ng aksyon mo ay panloloko na, comment kayo kung agree kayo dito. Kasunod niyan ay meron ng ibang mga kalokohan yan. Or may tinatago yung plano. Halimbawa, yung illegal, ginawa mong legal. Nahanapan mo ng paraan. Di ba? Kasi nahanapan mo yan ng paraan kasi meron kang plano dyan na gagawin. Naku. Ang tindi ng mga hinayupak na itong mga kababayan. Kalain nyo, pera ng PhilHealth. Pera ng PhilHealth. Kahit yung pera ng PDIC, mga kababayan, ha? Pera pa rin ng tao yan. Lahat ng pera ng gobyerno, pera ng tao yan. Pera galing yan sa taxes, mga kababayan. Iya't sinasabi nila, yung pinabingay na bonus, PDIC naman galing yan. Yung abogado nga ng PhilHealth, yung si Hermosissima, mga katama, ewan ko lang kung tama yung pagkasabi ko. Hindi nga niya alam kung saan ginamit. Di ba siya yung unang tinanong? Based dun sa video, siya yung unang tinanong. Kasi pagkakaalam niya, dapat sa health din gagamitin yung pera. Kaya ang pinasagot niya dito, si Ralph Recto. At eto, nako, yung tulay, naging health-related na. Well, anyway, nako, nakakagalit ito mga kababayan. Sino bang hindi magagalit dito? Every month, no choice ka. Kukuha sila ng pera sa'yo para sa PhilHealth. Kasi in preparation na baka magkasakit ka. Then nakapondo yung pera sa PhilHealth. Every day nag-i-invest sila, pinapalaki yung pera. And then eventually, kung lumaki na yung pera, kukunin ng National Treasury, ilalagay nila doon sa ibang proyekto, lalo na sa mga infrastructures ng DPWH. At the same time, yung karamihan ng mga kontratista, mga contractors doon sa DPWH, ang mga mamayari doon ay yung mga congressman. Anong tawag mo doon? Anong iisipin ng tao doon? Diba? At kung yung mga taong nagko-contribute, sabihin natin lahat ng tao na magkasakit, ilang percent ba ang kukunin sa bill na babayaran ng PhilHealth? Ilang percent? Sa pagkakalam ko, 20%, mga kababayan, ha? Yet lumabas dito sa hearing ng Supreme Court na 5% lang. Yung isang judge or justice, mga kababayan, nagsabi siya na hospital siya. Wrong timing daw kasi nung na-hospital siya, 5% lang kinuha. Ako nung 2023, mga kababayan, nakasakit ako. Sa pagkakalam ko, 20% lang. Anong masasabi niya dyan? Ayan, sasabihin ng PhilHealth na
Achieve naman nila yung purpose nila. O wala na namang problema. Bayad na lahat. Na-serve na lahat ng purpose ng PhilHealth. Nako. Hindi dapat i-close na yung PhilHealth. Kasi nagkaproblema pa rin yung tao, sa pangangailangan sa health, yet sasabihin ng PhilHealth, achieve naman nila. Sinong may sabi? Oh. Anyway, again, hindi ako nagano mga kababayan. Again, ayaw kong i-close yung PhilHealth. Okay pa rin ako dyan sa parang okay pa rin ako dyan sa compulsory na contribution. Dapat lang i-improve yung PhilHealth mga kababayan. Kasi talaga, yan lang yung pag-asa natin. Kung titingnan natin, hindi na talaga natin kailangan ng mga private health insurance mga kababayan. Kasi kaya niya ng PhilHealth. Yung ilang bilyon na yan. Kung sabihin natin 80% yung iso-shoulder ng PhilHealth sa lahat ng mga hospital bills natin, I think kaya yan mga kababayan. At the same time, hindi magrereklamo yung taong bayan na nagko-contribute. Comment kayo dyan kung agree kayo dito sa sinasabi ko. Well, anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Nako, nakadismaya ito mga kababayan. Paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. Okay. So, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.